pagdadalaga o pagbibinata, ito ang gulong dulot ng hormones na parang talent show ng katawan mo. Alam mo ba ang pinagdadaanan ng bawat kasarian? Mga pagbabago sa balat, amoy at bigla ang pag-usbong ng dibdib? Sino ba ang mas mahirap ang pinagdadaanan, lalaki o babae? Alamin sa The Battle of the Bodies, Puberty Edition. Batiin natin si Maria. Malapit na niyang maranasan ang malalalang pagbabago sa hormones, kasabay ng pag-a-adjust sa matinding pagdurugo tuwing ilang araw bawat buwan. Sunod na sa podium si Ryan. Malapit na siyang magkataghiyawat at sobrang dami ng Axe body spray ang gamit niya para matakpan ang napakatapang na amoy sa kanyang kwarto. Sino kaya ang mananalo sa pinakamatinding puberty challenge? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento at habang nandyan ka na, pindutin mo na rin ang subscribe button. Lalaki ka, matututo ka, sana walang taghiyawat. Una, may ilang patakaran. Parehong sabay magsisimula ng puberty sina Maria at Ryan at gagana na ang kanilang adrenal gland. Nag-iinit ang maliit na pabrika ng hormone para bahain ng kemikal sina Maria at Ryan na di nila hiningi. Ang paglaki ng adrenal gland ang unang yugto sa 5 Tanner stages ng puberty. Ipinangalan ito sa isang British pediatrician na nagbabala sa mga magulang tungkol sa paparating na pagbabago. Pero ang mga preteens, hindi pa nila alam na may nangyayari hanggang sa isang araw. Biglang magulo na ang kanilang mga katawan. Ibig sabihin, oras na para sa unang round ng hormone. Simulan natin kay Maria. Ikaw ang unang magdadalaga. Ang edad ng pagsisimula ng puberty sa mga babae ay bumaba mula 16 noong 1,800 at 60 hanggang 10.5 noong 2010. Mas maaga pa ring nagsisimula ang mga babae, kadalasan o ito 30 taong gulang. Ang mas maagang puberty ay maaaring dulot ng mas mabuting kalusugan, mas mataas na timbang ng mga preteen at mga sintetikong hormone sa kapaligiran. Walang tiyak na sagot pero may isang bagay tayong alam. Ang pagkakaroon ng mga batang mas hindi pa hinog na dumadaan sa puberty ay nagdudulot ng dagdag na stress sa lahat. Unang mangyayari kay Maria ay marami siyang hormone na apektado pati utak niya. Gaya kay Ryan, naglalabas ng gonadotropin-releasing hormone na nagsasabi sa pituitary maglabas ng luteinizing hormone at follicle-stimulating hormone. Pero pagkatapos ng pagputok na iyon, magkaiba na ang kanilang landas. Maria, medyo nerd ka. Alam mong didiretso ang mga hormone sa ovaryo mo na maglalabas ng mas maraming estrogen at progesterone. Ano ang mangyayari? Maraming pisikal na pagbabago, pero mood swings muna ang pag-uusapan. Ang estrogen ay may epekto sa serotonin at dopamine. At kahit na parehong kasarian ay gumagawa nito habang nagdadalaga o nagbibinata, mas malaki ang epekto nito sa mga babae. Pangunahin dahil mas marami silang ginagawa nito habang dumadaloy ang estrogen sa katawan ni Maria, nagiging magulo ang kanyang emosyon. Parang biglang 10 beses na mas masaya, mas malungkot at mas nakakainis ang lahat kaysa dati. Nadidiskubre niya ang mga bagong bagay na nagpapainit ng ulo niya. Naiinis at nababahala siya dahil emosyonal siyang nahihirapan, hindi niya maipaliwanag o maintindihan ang nararamdaman niya karamihan ng oras. Nakakaranas din siya ng depresyon na mas matindi sa mga babae. Natuklasan ng pag-aaral na mas higit sa doble ang tsansa ng depresyon sa mga dalagitang teenager kaysa sa mga lalaki. Karamihan sa mga kaso ay hindi tumatagal. Pero ibig sabihin nito ay haharapin pa rin ni Maria ang mas mabigat na emosyonal na laban. Pero Ryan, may iba ka pang haharapin na problema. Habang gumagawa ng estrogen ang ovaryo ni Maria, mag-o-overdrive naman ang bayag mo sa paggawa ng testosterone. Sa totoo lang, magiging bangungot ito para sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Pero hindi naman gaanong naiiba ang karanasan ni Ryan kay Maria. Makakaranas siya ng matinding pagbabago ng mood at madidiskubre ang mga bagong bagay na nagpapagalit o nagpapalungkot sa kanya. Pero habang mas malamang na madepresa si Maria, si Ryan naman ay nagagalit. As in, sobrang galit talaga. Lahat ng ito ay dahil sa mataas niyang testosterone taliwas sa paniniwala ng marami. Napatunayan ng siyentipiko na hindi normal na antas ng testosterone ang may kaugnayan sa galit at agresyon, kundi ang biglaang pagbabago nito. Mas hindi rin siya mapagpasensya, hindi siya makakaupo ng matagal sa klase para sa buong aralin dahil palaging lumilipad ang isip niya at maiinis siya sa halos lahat ng bagay. Mas madalas ma-diagnose ng behavioral problems ang mga batang lalaki tulad ni Ryan kaysa sa batang babae tulad ni Maria sa kahit anong taon. 8-20 kumpara sa 43. Sino kaya ang may pinakamasamang baraha sa unang round? Si Maria iyon. Habang maraming pagsubok si Ryan at mas lumalala ang issue niya sa iba, mas mataas naman ang panganib ni Maria na magka-depression. Mas mapanganib ang laban, pero panimula pa lang ang pagbabago ng mood.
Magdudulot ng iba't ibang emosyon ang hormones tulad ng estrogen at testosterone na nagbabago sa katawan. Nakakakilig, di ba? Panahon na para sa second round. Mga kakaibang nangyayari sa katawan. Maria, dahil ikaw ang nanguna, may bonus kang training bra. Sa simula ng puberty, nagsisimula ang pagdevelop ng dibdib sa mga babae. Ang mas madidilim na bahagi sa paligid ng utong ay lumalaki rin at mararamdaman mo ito sa ilalim ng bagong bra. Minsan masilan, minsan makati at talagang nakakainis ang bahaging yan ng katawan mo. Hindi pa kasama riyan ang mga damit mo sa itaas na hindi nakasya na magdudulot pa ng iba pang isyong panlipunan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Minsan pupunta ka sa banyo at makikita mong may buhok sa ibaba. Una, may ilang maiitim at kulot na hibla, sumunod sa kilikili, tapos kakapal ang buhok sa iba pang bahagi. Normal ito. Yung balat sa ibaba ay iitim, lalaki at magiging mas kakaiba. Madaling isipin na may mali, pero hindi mo kailangang magpanik at tumakbo agad sa doktor. Normal lang talaga yan. Lahat ng ito ay magpaparamdam sa'yo ng kakaiba tungkol sa katawan mo, Maria. Dahil wala pa sa mga ito ang pamilyar sa'yo ngayon. Lumalaki na dibdib mo at lumalapad ang balakang. Sina Maria at Ryan noong bata pa halos magkapareho lang ang itsura sa playground. Ngayon, napupunta na sa balakang niya ang taba habang si Ryan ay mas nagkakakalamnan. Pero huwag ka munang mag-flex, Ryan, masakit talaga ang paglaki mo ngayon. Bawat taon tumatangkad si Ryan ng 4 na pulgada, mas mabilis lumaki ang braso at binti niya kaysa kaya ng utak niyang sabayan. Kaya ngayon, isa siyang naglalakad at nagsasalitang panganib sa sarili niya at sa mga kasangkapan sa paligid. Pero huwag kang mag-alala, Maria. Hindi ka rin mawawala ng pagkakataon na tumangkad. Pwede kang tumangkad ng 25 hanggang 3 pulgada kada taon. Depende sa yugto ng puberty mo. Kahit mas mababa ito kaysa kay Ryan, masakit pa rin. Aabangan mo ang pananakit ng tuhod, kasukasuan at kulang sa tulog. Sandali, Ryan, may espesyal para sa'yo. Napansin mo bang may kakaiba? Tama, pwedeng tumubo ang maliit na suso. Tinatawag itong gynecomastia at nararanasan ito ng higit sa kalahati ng mga lalaki habang nagdadalagat binata dahil sa mabilis na pagbabago ng mga hormones. Oo, manipis ang buhok sa kilikili ni Maria. Pero ikaw, Ryan, halos maplansya mo na ang buhok mo sa kilikili matapos lang ng 1 taon at kalahati. Walang uuwi ng walang napapala. Magkakaroon ka rin ng mas maitim na balat at kulot na buhok sa ibaba. Ang ari at bayag ay panlalaki. Sa huli, ang pagbibinata ay nagdudulot ng pisikal na sexual na kasaganaan sa mga kabataan. Malinaw na karamihan ng pagbabago ay sa pribadong bahagi. Sino kaya ang susunod na makakaranas nito? Maliit ang dibdib, matangkad at madalas magkasakit. Ibig sabihin, may puntos na si Ryan, pero mukhang hindi nalalala pa, di ba? Tingnan natin ang round 3. Tama, ito na ang round 3. Social awkwardness. Ryan, mukhang kinakabahan ka. Napapansin kong nag-iiba ang boses mo tuwing nagsasalita ka. Hindi mo alam kung ano ang lalabas. At dahil yan sa lumalalim ang boses mo at madalas itong pumipiyok, pero huwag kang mag-alala. Maria, lumalalim na rin boses mo. Tama, puberty ay tungkol sa pagkakapantay-pantay at pagsubok sa lahat. Nagbabago din ang boses ng babae, pero di tulad ng lalaki, di nila kadalasang nararanasan ang socially awkward na pagpipiyok. Hindi kasing laki ang pagbabago ng boses mula preteen hanggang post-puberty. At Ryan, mas mabuti nang masanay ka sa paglalaba. Kailangan mong palitan ang mga bedsheet bago magising si mama. At hindi dahil naiihi ka sa kama. Kahit na, aminin natin, mas hindi nakakahiya siguro kung yun lang ang dahilan. Tama, magkakaroon ka ng wet dreams. Pero bago yan, kilalanin natin ang espesyal na bisita, si taghiyawat at amoy katawan. Itong nakakatakot na tambalang ito ay mga problemang nararanasan ng parehong lalaki at babae. Mas mabuting makilala mo sila ng mabuti. Nagkakaroon ng amoy katawan dahil sa pagdami ng pawis mula sa apocrine gland at mas maagang nararanasan ito ng mga babae sa pagbibinata o pagdadalaga. Ang pawis na humahalo sa bakterya sa balat ay nagdudulot ng amoy na maaaring magdulot ng emosyonal na pinsala. Ang pagtubo ng buhok kina Ryan at Maria ay lalo pang nagpapalala sa problema. Dahil ang mga bahagi ng katawan na pinakamaraming pawis ay ang singit at kilikili at ang bagong tubong buhok ay mas nakakakulong ng pawis at amoy. Tama sa gusto mo. Kung haharapin ni Ryan ang problemang ito, makalipas pa ng 1 o 2 taon matapos si Maria, baka mas malala ang amoy na maranasan niya. Mas marami talagang buhok sa mga lalaki sa bahaging iyon. Tungkol naman sa tigyawat, 80% ng mga teenager ay apektado. 30% ay magkakaroon ng malalang cystic acne na maaaring magdulot ng peklat. Maaaring lumabas ang tigyawat sa muka, likod, dibdib at leeg.
Kung hindi gagamutin, pwedeng tumagal ito ng 5 hanggang 10 taon sa karamihan. Para sa maraming kabataan, hindi ito tuluyang nawawala hanggang sa kanilang maagang 20. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata, parehong lalaki at babae ay naglalabas ng mas maraming androgen, kabilang ang testosterone na nagiging sanhi ng sobrang produksyon ng langis sa balat. At ang langis na yon ang bumabara sa mga butas ng balat. Pagkatapos, biglang may blackheads, whiteheads, at iba pang hindi dapat pinipisa. Parang regalong walang katapusan. Iniisip ng ilang doktor na kaya mas malala ang taghiyawat ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Mas marami silang napoproduce na testosterone, halos 20 beses na mas mataas pagdating ng dulo ng puberty. Kaya ang mga lalaki ay halos 20 beses na mas mataas ang testosterone kumpara sa mga babae. Isang pag-aaral na tumingin sa mga babae at lalaki na nasa edad na 15 ay natuklasan na 26% ng mga lalaki ang may taghiyawat noong sila ay sinusuri kumpara sa halos 12% ng mga babae. Salamat sa nakakailang boses, putol-putol, dagdag labahin at taghiyawat. Madaling nakuha ni Ryan ang round na ito, kaya oras na para sa round 4, regla at pagtayo ng ari, Ryan. Habang lumalaki ang ari at nagkakagulo ang mga hormone mo, mapapansin mong may kakaibang nangyayari. Madalas kang magkakaroon ng pagtayo ng ari. Minsan nangyayari ito kapag nakita mo ang crush mong babae, pero minsan rin kahit walang dahilan. Minsan nangyayari ito ilang beses sa isang araw, kahit bumisita ka sa lola mo. Makukuha mo ang misteryosong premyo ngayon, pero di mo malalaman kung napansin ito ng iba. Mas mabuti sigurong magdala lagi ng hoodie at itali sa baywang para sigurado. Ang magandang balita, hindi habang buhay ang biglaang pagtayo ng ari. Maria, ikaw naman ay magkakaregla hanggang 50-S mo. Parang buwanang subscription ng ilang araw ng pagdurugo sa loob ng 4 na dekada. Dagdag pa ang pananakit, sumpong at gulong hormones. Ilang sintomas ng pagbibinata o pagdadalaga ang mararanasan ni Maria tuwing 1 linggo bawat buwan. At maaapektuhan din siya ng regla ngayon. Sa isang pag-aaral sa Inglaterra, 36% ng kababaihang may matinding pagdurugo ay mas madalas lumiban, nahihirapan mag-focus, at bumabagsak ng baitang kaysa sa mga kaklase nila. Karamihan sa mga babae ay nakararanas ng malalang pulikat at sakit tuwing regla. Madaling panalo ito kay Maria at magdadala pa ng isa pang espesyal na dagdag. Unang round, isang aspeto ng pagbibinata na di iniisip ng karamihan. Round 5, pagbibinata at iba pa. Dito, kabaligtaran ang mga problema. Ryan, sabi ka ng tumanda. Mapapagod kang laging mas mababa sa crush mo at pati sa matalik mong kaibigan. Parang naging ganap na lalaki na ang kaibigan mo sa 1 taon habang ikaw ay payat pa ring bata na mahina ang bigote. Kahit si Timothy Chalamet ay matatawa rito. Hindi maganda kapag sinabihan kang magpakalalaki. Kapag umiyak ka o nagreklamo, sasabihin nilang lalaki ka. Kailangan mo nang tumibay ngayon. Nakakahiya ang puberty. Kaya kailangan mo ng mas matinding deodorant. Magugustuhan mo ang atensyon pagkatapos ng puberty, pero Maria, ikaw pa rin ang nahihiya. Nagsimula kang magdanas ng puberty nang mas maaga kaysa sa lahat ng kaibigan mo, at ngayon, parang ang weird ng lahat. Ang pagsusuot ng sando sa eskwela, hindi pwede yan. Hindi rin makakatulong na mismong pamilya mo ang magpaparamdam sa'yo ng hiya tungkol sa katawan mo. Sasabihin ng tita mo na magtakip ka para hindi ka magbigay ng maling ideya sa mga lalaki. Dati hindi mo iniisip to, pero biglang binibigyan ka ng atensyon ng mga lalaki. Atensyong di mo palagi gusto, na lalo pang lumalala. Isang pag-aaral na pinangunahan ng Cornell na may higit 16,000 kababaihan sa buong mundo ang nakatuklas na 84% sa kanila ay nakaranas ng harassment bago mag 17 taong gulang. Hindi lang katawan mo ang nagbabago sa puberty, pati trato sa'yo ng mundo. Para sa bonus round, panalo si Maria kaya siya ang nanguna sa lahat. Pero sa huli, kahit na may mga bahagi ng puberty na mas mahirap para sa mga lalaki o mas mahirap para sa mga babae, marami pa rin silang pagkakapareho. Dumaan sila sa proseso na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magparami, gumagabay mula pagkabata hanggang adulto, at nagpapalago sa isipan at damdamin. Ang puberty sa totoo lang ay hindi paligsahan kundi isang sakunang pelikula. Lahat ay may kanya-kanyang paraan para makaraos at walang nakakaiwas sa ilang nakakahiya na kwento. Mahirap ang puberty para sa lahat at kadalasan sa mukha pa lumalabas ang pinaka-nakakadiring pagbabago. Panoorin kung ano ang laman ng taghiyawat at bakit hindi dapat ito pigain. I-click ang video para makita ang nangyayari sa ilalim ng balat.